Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Gala. Isa po itong requested na content mula kay ka-crypto rito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, umpisahan po natin dito kay CoinMarketCap. At nakikita po natin dito na nitong nakalipas na araw ay bumagsak po siya ng 5.64%. At nitong nakalipas naman na 7 araw ay bagsak din po siya. Nasa 2.12% yung kanyang ibinagsak sa kanyang presyo. Pero nitong nakalipas na buwan ay gain naman po. Nasa 20.67% gain. At yung kanyang year-to-date performance ay 92.26%. Yan, mukhang kung ikukumpara po natin sa iba ay mukhang hindi po naging maganda ang performance ni Gala. Kasi yung ibang mga altcoins ay mas mataas po yung kanilang inakyat. Parang katulad na rin po ni XRP itong si Gala pagdating dito sa performance. Ayan. Pero maganda naman po yung kanyang market cap. Yan, nananatiling malaki yung kanyang market cap, nasa 822.4 million. Kaya po siya ay nasa top 80 sa ranking by market cap. At dito naman sa trading volume ay top 82 naman po siya kasi meron po siyang 86.7 na trading volume. Kaya ayan, malusog naman po yung kanyang market cap at saka trading volume. Gumagamit po siya ng Ethereum na contract at meron po siyang 4.0 na star rating. Ayan, binigyan po siya ni Cyberscope ng 4.2, si Certic ng 4.7, si Token Insight ng 3.0. Kaya ayan, tatlo po yung mga institution na nagbigay ng rating sa kanya. Ayan, audited po siya kay Certic. Last audit po niya ay ngayong 8/10/2023. Ayan, i-check po natin yung kanya nilang social media account dito kay X. Ayan, empowering players all over the world. Ayan, sa mga hindi po nakakalamay, si Gala, isa po itong gaming na token. Ayan, yung kanilang pinaka-products po dito sa Gala ay mga games. Ayan, meron po silang 467.2k ngayon na followers. Masasabi kong marami na rin po yan. Malaki-laki na rin po yan. Yan, ito po yung kanilang latest na tweet rito noong December 26. Merry Christmas and Happy New Year. Gala Games fan. Kaya yan, isa po itong pagbati. Ito naman, December 24. Permit me a quick rumble about a gaming glory of Christmas gone by. Ayan, the gift of gaming. It is not all fun and games for Santa. Mid and Mayhem, Viking Holiday Brawl. Ayan, Gala Games Play Valheim. Ayan, parang pa-event po ng kanilang game na tinatawag po nilang Mid and Mayhem or Valheim. Ayan, Valheim. What a marvelous secret Santa to have. Ayan, wala po silang gaanong magandang announcement ngayon. Mga pagbati yung mga nandito at saka yung mga events na nagaganap sa kanilang mga games. Kaya ayan, yung gusto po nating malaman dito bilang mga investor, hindi po bilang mga gamers. Kasi yung mga gamers dito, ay syempre yung chinecheck nila dito ay yung mga events, yung pa-events sa mga games na kanilang nilalaro. Pero pagdating po sa atin bilang mga investor, ay yung tinitignan po natin dito ay kung meron ba silang ginagawang mga bagong projects, yan, or mga bagong games na kanilang tinututukan at malapit na po nilang ilabas. Kaya yan po yung gusto nating malaman dito. Pero sa ngayon ay mga pagbati, ayan, pagbati ng Merry Christmas at saka New Year, yung karamihan po na nababasa natin dito at yung kanilang mga pa-event sa kanilang mga games. Ayan, ay i-check naman po natin dito kay TradingView. Ayan. Madalas ko naman pong tinitechnical analysis itong si Gala.
Kaya ito po, nandito pa tayo sa weekly chart time frame ni Gala USD. Mula po ito sa datos ni Binance. At ito po yung aking naging previous price projection dito, kung saan ay patuloy lamang po itong umaakyat. Kasi nagkaroon na po tayo ng breakout dito sa trend resistance line na ito na dati. Noong naganap pa yan, noong mga November 20. At umaakyat po siya. Yun nga lang at nagkaroon po siya ng rejection dito sa resistance line natin dito. Lagay po natin yung kanyang price level. Yan, nasa 34.72 na minor resistance line. Kaya nagkaroon siya ng rejection dito. At mukhang magkakaroon po siya ng correction dito sa support line natin dito sa 27.17. Pero magpapatuloy pa rin po ito sa kanyang pag-akyat. Ayan, galing po siya rito. Ayan, sa tingin ko ay ayan, correction lamang po yan. Pero tuloy pa rin yung kanyang pag-akyat. Susubukan pa rin niya itong basagin. At sa tingin ko ay mababasag niya ang resistance line na ito. At kung sakaling nabasag po niya ito, ay tuloy po siya sa pag-akyat hanggang dito sa sunod na resistance line natin dito sa 60.21. Ayan, mula po rito yan. At yung sunod naman na resistance line natin ay ayan, meron pa pala tayong isang minor na resistance line na rin dito. Ayan, lagay po natin dito. Ayan. Lagay po natin yung kanyang price. Ayan, kung pag nabasag po niya ito 60.21 ay meron po siyang kailangang mga lampasan na mga resistance line, lalong-lalo na itong 80.10 na sunod na major resistance line. Pero pag nabasag na po niya ito ay mukhang medyo ayan, malaki-laki na yung kanyang aakyatin. Ayan, medyo malinis yung kanyang dadaanan dito, walang gaanong resistance. Kaya yan, magbabawas po siya ng isang 0 digits kung sakaling nagawa niyang akyatin ang resistance line na nandito sa 11.768. Yan. Pero sa ngayon ay ito muna. Marami pa siyang kailangang lampasan ng mga resistances. Sa ngayon ay ito muna yung tinututukan natin. Yung resistance na ito na nandito sa 0.3472. Kung nabasag niya yan, ay ayan, aakyatin po niya ang 60.21. Ayan, dapat nakabili na po tayo rito sa mababang presyo. Maski dito po sa 0.1571 na support line na ito. Ayan, at siguro ay syempre nakapag-take profit na rin tayo dito sa 34.72 ng yan, bawas-bawasan natin. Ayan, wag po nating ibebenta lahat. Ayan, yung talagang pinaka main profit po kasi natin dito ay sa mga major resistance line katulad nito. Ayan, pwede po tayong mag-take profit dito sa mga minor resistance line pero konti-konti lang. At dito na rin, pwede na rin dito konti lamang. Pero para sa akin ay kung pag ganitong napakalapit po yung resistance, minor resistance line dito sa major ay dito na. Hindi na ako mag-take profit dito na mismo sa sunod na major resistance line. At saka siyempre kung pag nagtitrade po kasi tayo ay pwede namang bumili naman po tayo kung pag sa kada correction nito, ayan tulad po nito nagkakaroon siya ng correction dito sa 2715 ay pwede po tayong bumili dyan ng pakonti-konti. Ayan, para kung sakaling umakyat na naman ito ay meron po tayong pandagdag na ibebenta or titake profit kapag nagpatuloy ito sa kanyang pag-akyat sa presyo. Kaya yan po ang aking update dito. As update sa aking price projection dito kay Gala para kay Crypto na nagtatanong sa aking update sa aking price projection dito. Mukhang ito ay magkakaroon lamang po ng correction dito. Ayan, nagkaroon po nga siyang ng correction dito. Nagkaroon siya ng rejection nitong nakalipas na candlestick. At mukhang ngayon ay susubukan niya ulit na basagin itong 34.72 na resistance line. At sa tingin ko nga ay meron din. Ayan, sa tingin ko baka next year. Ayan, probably first week to second week ay baka mababasag niya na ito. Ayan, at aakyatin niya ang 60.21.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.